Hello mga busing mga madam. It's me again, ay inyong driver na sweet lover, vlogger pa. Ito naman ako, bumabalik. At magandang talakayan natin ngayong araw na ito mga busing mga madam. Bago ang lahat, ayaw niyo muna akong bumati sa buong mundo. Good day, good night sa buong mundo. At sa Luzon, Visayas, Mindanao naman, magandang araw dyan o madaling araw sa inyo lahat dyan sa Pilipinas. At shoutout sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga busing mga madam. At sa buong mundo, shoutout din. Bago po ang lahat, please dalawin niyo po ang aking YouTube channel. Hindi po ako magsasawang magsasabi paulit-ulit na dalawin niyo ang aking YouTube channel, ED Makasilang po. Please subscribe at click ang notification nang makita niyo lahat ng mga in-upload ko doon nang galing dito sa aking Facebook at nandun din po sa YouTube channel ko, ED Makasilang. Please subscribe and click ang notification po. Maraming salamat po mga idol. Sa mga followers ko, maraming salamat sa inyo. Nang dahil sa inyo, nabago ang aking Facebook at malaking pagbabago. Maraming salamat po mga boss, mga madam. Sa hindi pa po nag-follow sa aking Facebook, please follow, like, and share. At mag-comment din kayo mga bossing, mga madam. Okay, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa nangyayari sa Senado ngayon. Okay. Isang babaeng traitor. Okay? Isang babaeng traitor na senador. Walang iba kundi si Senator Loren Legarda. Di ba mga kapat? Hindi mo expected na siya yung magta-traitor. Kaya nakuha nila ang minority na numbers na 13 votes. Kaya natanggal si Senator naalis sa pagka-Senate President si Tito Soto. Itong si Loren Legarda, mga busing mga madam, tuta na ako nito noon pa man kasi nga unang-una yung anak niya is isang Duterte diehard. Kung anong sasabihin ng anak niya, talagang susundin niya yan kasi nga maaaring takot siya sa anak niya o talagang pinalaki lang ng spoil niya. Ganoon talaga yung kasi mas susundin pa rin niya yung anak niya. Kasi di ba hindi mo akalain na maka majority siya na Senate pero biglang bumaliktad, bigla siyang nagbalingbing at traitor. Pero nung unang kudita ayaw niya, di ba? Siya yung nagbulgar. Ngayon pangalawang kudita na, ayun, talagang lumabas yung pagka-traitor niya talaga. Kaya itong babaeng ito, wala talagang tiwala noon pa man itong babae, itong senador na ito kasi manggagamit lang marunong gumamit itong babaeng ito di ba mga busing mga madam. Kaya na tanggal sa ating pagka-Senate President ng ating magaling na senador na si Tito Soto nang dahil din ito sa babaeng ito nag-traitor sa majority leader, sa majority Senate majority. Kasi sila yung majority ilan lang yung vote ng minority at di ba? Kaya kung ano yung malamang ito pinagsabihan nito ng anak niya na bumuto ka sa minority, for sure sinabihan ng anak niya yan bakit bumuto siya, di ba? Talagang lumalabas na yung traidoran ng babaeng ito na Senator Loren Legarda. Kasi yung anak niya talagang maka-Duterte yun diehard Duterte yun. Di ba? Talagang yun paglalaban niyang patayin si Duterte. So gano'n ang yun. So kung ano yung sinasabi ng anak niya, susundin ni Loren Legarda si Leandro Libeste. Kung ano yung sasabihin ng anak niya sa nanay niya, yun ang gagawin ni Senator Legarda, di ba? Kasi napagalataan talaga, harap-harapan na ang kanyang katraidoran, di ba? O biruin mo kagad nung nawala si Senate President
Tito Soto. Anong pinakamataas ang nakuha niyang tungkulin sa Senado? Senate Pro Tempore, di ba? Senate Pro Tempore. Malaking kwan yan. Senate Pro Tempore. Malaking kwan yan. Pangalawang mataas na senador yan dyan sa kanila. Una president, tapos pangalawa siya, Senate Pro Tempore. Siya yung malakas na kwan yan, position dyan sa Senado. Yun kagad ang binigay ni Peter Cayetano. Di ba? Ito talaga itong mga minority, gagawin talaga nila na matigil lang yung impeachment ni Sara. Kasi wala na tapos na sa Kongreso Na-impeach na si Sara sa Kongreso So, dapat tinasper na yan sa Senado. Ang problema lang yung nagkagulo nang dahil nga kay Bato de la Rosa biglang sumulpot. Kaya si Bato de la Rosa iyakan ngayon. Alam ko, palagay ko napatibong to si Kwan na paniwala nila si Bato na walang warrant of arrest. Kaya siya sumulpot. Ngayon, nagsisisi siya. Nakaabang na ngayon ng mga pulis at mga FBI sa kanya sa labas. Laking pagsisisi niya, sumulpot pa siya. Diba? Tama lang din yun na sumulpot siya. Kahit na natalo yung ating majority, natanggal si Senate President Tito Soto, pero nandiyan naman si Bato, biglang lumabas yung warrant of arrest niya. Ngayon pinagsisihan niya ngayon bakit siya sumulpot. Pinagsisihan niya, payak-yak na siya sa Senado. Laking pagsisisi niya, hindi lang niya pinahalata doon Laking pinagsisisi niya na kwan siya na anong tawag nito na kumbaga sa bata, nauto siya na pumasok ka na walang warrant arrest sa'yo. Di ba sinabi pa ng ICC na wala kaming warrant arrest na nirelease. Yan pala nung November pa pala yung warrant of arrest. Para lang sumulpot. Ngayon, ang mangyayari dyan, kapag ka dinala si Bato sa dahig sa ICC, talo pa rin ng impeachment ni Sara kasi nabawasan sila ng isa bilangan yan so mananalo pa rin ng majority na kampo nila Tito Soto. Mananalo pa rin ng na ma-impeach si Sara kasi mawala na si Bato Ganun, useless din ng pagkawala din na kahit nanalo yung minority, wala rin si Bato. For sure, bukas o makalawa niya, wala na yun. Dadalhin na yan sa dahig. Yun ang todo. Kaya, itong babaeng si Senator Loren Legarda, alam na natin na isa siyang traitor. Ngayon, alam na natin. Sa sunod din na ito, tatak na natin sa isipan, utak natin isipan na hindi na ito tatakbo ng bilang isang senador at hindi na ibuboto. Kasi wala na lumabas na yung katraiteron niya sa government rehimen Marcos. Di mo pa dati sumasali-sali sa mga Marcos. Unity. Sila Manny Villar hindi na magtataka yan. Talagang babaliktad yan. Si Cayetano hindi na rin tayo magtataka kasi kung yan nandyan yung si kuya niya si Peter. Ito lang si Juan talaga ang magtataka ka kay Loren Legarda kasi talagang wala naman siyang kapatid niya, wala naman siya lang nag-iisa, tapos kakampi pa ni PBM, pero nag-traidor talaga yan. Doon ka magtataka, isang senador na traidor, di ba? Pero wala rin yan. Siyempre, ang anak niya, isang sulit Duterte. So, talagang susundin niya yung anak niya kung anong sasabihin ng anak niya. Diba? Si Leandro de Bisti. Kaya nagkapisti-pisti na ngayon silang buhay nila. So, ngayon si Bato ngayon, iyak-iyak na sa Senado, nagdrama-drama na. So, kahit anong drama mo, Senator Bato, talagang oras na yung kwan mo, o bibilangin mo, wala na. Kahit anong safeguard dyan sa Senado, kapag oras mo na,
mahuli ka talaga. O, kung kumagat ka sa mga patibong ng mga senador, kaibigan mong senador, kumagat ka, ayan ang napapala mo, pinagsisiyan mo ngayon. Ha? Kumagat ka sa patibong ng ng senado eh. Dapat hindi ka kumagat sa patibong ng mga kaibigan mong senador, mga kasama mong senador. Kasi nadadali ka, ayan ngayon. Payak-yak ka. Anong patakbo-takbo ka pa ngayon sa hagdanan. Nadapa ka ngayon. Ikaw lang yung senador na matapang ang mukha, matapang magsalita, pero sa personal pala, duwag pala, tumatakbo na. Pagsisiyan mo yan ngayon ng senador Bato na lumabas ka dyan sa lungga mo. Ang sarap na ng buhay mo, mahirap ka nang ulihin na lumabas ka pa sa lungga mo, napatibong ka tuloy. Nang dahil lang kay Loren Legarda, sigurado ako kinausap ito ni Loren Legarda lumabas ka na Bato kasi walang waran o baris sa'yo. Pagka lumabas ka, sasama na ako sa minority. Ayun, lumabas nga si Bato, ayan, sumama rin si Loren Legarda. Ayan ang mga haka-haka ko yan, pero totoo yan, mga busing mga madam. Kasi, bakit, di ba? Kaya, ganoon ang nangyari sa kanya. Wala nang idudulot na maganda itong mga senador na ito, nakakaya na di ba? Nang dahil lang, biruin mo, nakaplano na talaga mga busing mga madam Biruin mo, nung alam nilang na-impeach na si Sara, lumabas na si Juan Bato, at nagbalingbing na rin si Legarda. Kasi yung time na yun na aakit yung nung na-impeach na si Sara, nung Lunes na yun, nagkudita kaagad sila. Di ba? Lumabas kaagad yung kudita. Lumabas si Bato. Nagbalingbing si Legarda. Nag-tridor si Legarda. So that's mean talagang nakaplano na yung kudita nila at paano isip nila yung kanilang Inday Sayad na yan. Kahit anong gawin nila, wala, talo pa rin sila. Kasi pag nadala na yan sa dahig si Bato, nabawasan sila ng isa, panalo pa rin ng mga mag-yes sa Senado sa impeachment ni Inday Sara. So kawawa itong si Juan. Kawawa ito si Inday. Ma-impeach talaga yan mga busing mga madam. Kahit anong gawin nila. Kasi hindi nila pwedeng labagin ang batas. Nasa Juan yan nasa batas yan. Hindi sila mag-ari-arian sila. Itong mga senador na minority, akala nila sila yung hari Ang dami nilang nilabag na sa batas. Nandiyan pa yung si Robin na panuran ko kanina, napakinggan ko. Si Robin, si Villanueva, at saka si Amy Marcos. Nakaubod ng sinungaling. Sabi ba naman ni-lockdown na yung Senado? Anong ni-lockdown yung Senado? Kung ni-lockdown yung Senado, bakit yung iba nakakalabas? Nakakalabas lang at tinitignan lang kung sino yung mga taong lumabas. Baka nandyan sa sasakyan si Bato. Kaya ini-inspection nila yung mga sasakyan bawat lumabas. Hindi yung nila lockdown. Sira ulo tong mga tatlong senador na ito. Nagkakalat ng fake news. Tapos sabihin pa, binugbog yung security ng Senado. Bakit bubugbogin? Anong katraso ng mga security sa Senado? Wala talaga tong mga tatlong to, si Imelda at saka si Robin at saka si Villanueva. Bakit sila natatak? Hindi kayo ang uliin. Hindi kayo ang may warrant of arrest. Hindi kayo ang bakit kayo uli ng mga NBI? Bakit? Mayroon bang kayong atraso sa NBI? Wala kayong atraso. Ang hinuhuli dyan ng mga NBI, si Bato. Dahil grabe ang atraso niya sa human rights. Diba? Yung human rights, patay dito, patay doon. Kaya yun ang kaso ni Bato. Hindi kayo Robin, Amy Marcos at Villanueva ang huhuliin. Si De La Rosa, dahil may hawak siya na warrant of arrest ng mga NBI. Ganun po kasimple lang yung mga tatlong senador na mga bugok. Okay? Kaya napapabilang sa inyo si Legarda na bugok na rin Dati bilib ako to kay Legarda si Oren Legarda dahil matalino basta't sumanib sa mga senador na mga kaalyado ni
ni Duterte, talagang magiging bubo talaga eh. 'Di ba mga bossing, mga madam? Kaya kawawa tong mga senador na ito eh. Sigurado ako talo ito sa next election. Wala talaga ito. Order muna ako ng kape mga bossing, mga madam. Hi, hello. 'Di ba mga bossing, mga madam? Wala na ito sila. Wala na ito. Are they current points? Yes, can I order large coffee at triple please? Large, triple, okay. Yes. Next to please. Yeah, okay, thank you. Di ba? Ganun talaga yung mga busing, mga madam. Kaya kawawa itong mga, mga senador na mga balingbing na ito, mga busing, mga madam. Okay. Hey, I just pay by cash, yeah. Okay. Yeah. Order ako ng coffee, mga busing, kasi masarap kasi magbibiyahe ng habang may katabi kang coffee, di ba? Kasi dito lang ako sa drive-thru sa McDonald's, mga busing, mga madam. Araw-araw yan, dumadaan talaga ako sa McDonald's. Coffee yan, large triple. Kasi yung large triple, 3 cream, 3 sugar. Ang sarap niyan, mga busing, mga madam. Huwag kayong mag-alala. Maimbit yan, mga busing, mga madam, ito si Sara Duterte, si Inday Sayad. Wala na nga silang nataranta na nga sila eh. Tapos na ang problema nila sa Kongreso eh. Wala na silang intindihin. Biruin mo, 255 na vote ang nag-vote sa impeachment ni Inday Sara, ama. Di mo akalain na ganun karami. Mas marami pa kaysa last year, di ba? Mga busing, mga madam. Kaya itong itong pagdating sa dapat na transfer na yan, ang problema nagkagulo nga sa Senado eh, nang dahil kay Bato de la Rosa. Nakarma nga si Bato. Pinagsisihan niya na nahulog siya sa patibong ng mga kasama niyang senador. Pumasok ka na kasi para lang iligtas mo si Inday Sara. Ano nangyari ngayon sa kanya? Siya ngayon ang nangyayari. Siya ngayon ang hindi nailigtas. Bakit? Nailigtas ba siya ni Inday Sara? Hi! Large coffee, triple. Yeah. Di ba? Ano nangyari sa kanya ngayon? Di ba? Siya ba yung kwan? Siya, matutulungan ba siya ni Inday Sara? No. Matutulungan ba siya ng mga senador? No. Sarili niya ngayon ang tumulong. Maubos ngayon ang pera niya kung may ninakaw siya. Okay, thank you. Okay. Ito mga busing, McDonald's. Okay? Sarili niya ngayon ang tutulong sa kanya. Hindi yung mga senador, hindi yung mga Inday Sayad. Yung si Tatay Digong, wala nga magawa ang mga senador eh. Di ba? Di ba mga busing, mga madam? Kaya patay ka ngayon. Sarap ng kopi, mga busing, mga madam, kahit mainit. Di ba? Patay ka ngayon ba to? So bagay, marami ka nang ninakaw na pira. Yung time pa lang ni nagiging chief ka doon sa Davao, kasama ka sa DC Squad, imposible walang pira kang nakuha. Ubos yung pira mo ngayon sa kakabayad mo sa attorney. Di ba mga busing, mga madam? Ubos yung pira mo. Posibleng hindi mauubos yan. Ubos yan. Nahulog ka sa patibong ng mga kasama mong senador. Ano ngayon? Iyak ka. Paiyak-iyak ka na doon. Nakita ko, nanonood ako. Para kang bata. Para kang manok na sisiu na paiyak-iyak. Umiiyak ka talaga. Ang ganda-ganda ng kalagayan mo. Nasa lungga ka na. Lumabas ka pa sa lungga mo. Anong nangyari ngayon? Patay ka ngayon. Diyan ka ngayon matutulog sa Senado. Hanggang kailan yan? Ang tanong, hanggang kailan? Di ba mga busing, mga madam? Hanggang kailan ang pagtulog mo dyan, pag-steam mo dyan sa Senado? Hindi naman pwedeng paano kung mag-vacation ng mga senador, magpahinga sila, di ba? Lulusubin ka na. Patay ka na ngayon. Sumali ka pa eh. Malamang ito si Loring Ligarda na pumasok ka na ba to? Kasi pagka pumasok ka, magta-tridor ako, pang 13 ka, pang 12 ako. Ganun yan eh.
Di ba mga busing mga madam, kawawa itong kwan. Di ba? Kaya wala na. Wala rin kwenta talaga. Itong mga senador talaga na to, talagang sa 1969 ako pinanganak mga busing mga madam. Sa 1969 kung pinanganak, ang dami kong senador na na-encounter na magagaling. Ito lang the worst senador na itong mga bats nila Robin Padilla, Amy Marcos, sino Cayetano, lumabas yung mga kabubuhan ng mga hayop na yun. Ito lang yung mga senador na pinaka-worst. Hindi ko nilalata, basta yung mga minority. Sila ni Marcolita, ang dami mga senador na grabe, worst na. Kaya grabe. 1969 ako pinanganak at ilang presidente na rin ang nakakuha nito. Ilang presidente, ilang senador, ilang vice mayor. Di ba? Ilang vice presidente pala. Pinakamalupit sa lahat itong the worst years na itong batch ng mga senador. Grabe, unbelievable. Ganun karami po. Di ba? Ganun kalupit. Kaya pagsisiyan ngayon ni Senator Bato na lumabas siya sa lungga niya. Ang ganda na ng buhay niya eh. Lumabas pa siya sa lungga niya. Patay ka ngayon. Dadaling ka talaga sa higda. Bato ka. Imbis na nasa lungga ka na, nagtago ka na sa lungga mo, lumabas ka pa. Nauto ka na ngayon ng mga kasama mo. Di patay ka ngayon. Di ba mga busing mga madam? Kaya wala na to. Pagdudusahan ngayon ni Bato ang kanyang kasalanan na ginawa niya sa mga tao. Kumitil siya ng buhay niya. Kung ano yung sasabihin ng presidente. Kung ano yung sasabihin ng presidente niya, si Tatay Digong, susundin niya. At kung ano naman ang sasabihin niya kay Tatay Digong, susundin din niya. Dahil siya yung chief of staff siya yung police ng military police sa Pilipinas siya yung police chief of staff, chief PMP di ba? Di patay siya ngayon. Simula nung sa Davao siya ang nagiging chief sa Davao, ganun din, puro pa. Kaya karma na rin sa kanya yan. Natanggapin na lang ni Bato ang mga nangyari sa kanya. So, sumipot ka pa, sumulpot ka pa, di karma ka tuloy. Di na pa pumasok ka sa patibong ng mga kasamahan mong senador. Di ba? Na hindi ka naman dapat mahuli sana ngayon. Kaya lang pumasok ka pa, di ba? Wala. Pumasok ka sa patibong ng mga kasamahan mo, ayan, napala mo. Uling ka ngayon. May paiyak-iyak ka na, di ba mga busing mga madam? Kawawa lang itong mga, di ba? Sana yung paiyak-iyak mo ngayon, di wala na. Thank you ka na lang. Di ba mga busing mga madam? Iyak pa more. Itong yan si Cayetano mga busing mga hindi tatagal yung pagka niya yan. Hindi tatagal yung pagka Senate President niya. For sure babalik yan si Senate President na Tito Soto for sure. Hindi tatagal yan sa pagka Senate President yan si Cayetano. Wala na yan. Hindi tatagal yan. Babalik din yan. Kasi wala na sila, mababawasan sila at saka pagka ganyan na gugulo pag pipigilan nila yung impeachment ni Inday Sara, ay gugulo ang magugulo ang Pilipinas diyan. Sigurado ako, 'di ba mga busing mga madam? Kawawa talaga tong Kawawa tong mga senador na ito na mga balingbing, mga hinayupak na ito. Naiinis na talaga ako sa mga senador na mga hinayupak, yung mga bubo talaga. Naiinis talaga ako mga busing mga wala talaga. Lalo na pag nakita ko talaga yung mga tao na kinainis siya, Amy Marcos, Boto Queen, si Robin Padilla na peking Muslim, si Peter Cayetano na Santo Santito, Kristiyanos ko no, bawat bigkas may Diyos, ganun na, ang dami. Marcolita, kalbo na, ang pangit ng ugali, parang bulldog, ang dami. Daming mga pasaway dyan sa Senado na mga grabe talaga, hindi ko.
Grabe mga first time ko na naka-encounter na ganyang mga senador sa loob ng pinanganak ako 1969. Grabe. 'Di ba? Mga senador mo. Hindi walang makakatalo sa mga dating senador. Ang gagaling. Ang mga dating senador magagaling naka-necktie pa, 'di ba? Okay. Okay, Pusing. Hanggang dito na lang. Bye-bye.